Ito nga po, lilikas po kami ulit kasi malakas po yung bagyo. Signal number 2 na po dito sa Dait. Doon muna po kami kila mama. At ngayon po ay wala po yung asawa ko, wala pong mag-aano sa amin, mag-aasikaso. Maulan na hapon po mga Kalingap. Welcome back sa ating channel, Papaw Franz Vlog Official YouTube channel, Kalingap Papaw Franz Facebook page. Ngayon po ay signal number 2 na tayo. Dito po sa Camarines Norte, bahay nila Ate Grace, at may mga kukunin po siyang gamit at aayusin yung mga gamit niya kasi baka po mabasa kasi nabaha po dyan. And mag-ingat po ang lahat sa mga nasa binabagyong lugar, sa binabahang lugar. And ingat po sa bagyo kasi ito po ay bukas po, Biyernes, ay may posibilidad po talagang itong bagyo ay dadaan po dito or maglandfall po sa Bicol region. Kaya ingat po yung mga Bicolano, mga taga Bicol. Ingat po kayo at sa mga dadaanan po ng bagyong Opong. Tara po mga Kalingap, samahan natin sa Ate Grace. Po, nabaha po dito sa sapa na to, mga kaibigan. Ngayon lilikas muna sila doon sa bahay po doon sa may tinutuluyan din namin, kala Mama Susan. At si Kuya Ninyo din po, yung kanyang asawa, nasa Batangas po, nagbalik sa kanyang trabaho. At ito yung kanilang bahay dito. Aayusin yung mga gamit kasi naabot po ng tubig dito sa ilalim. Ito po yung mga bahay dito sa lugar na to, mga Kalingap. Talagang mga dapat matataas, yun, may mga silong. Nabaha po dito, maaring dumubog sa baha kapag sobrang lakas po ng ulan, mga Kalingap. Ayos nila yung mga ibang gamit dito sa bahay nila. Kasi ito po ay malakas daw talaga itong bagyo, lalo na dito sa mga taga Bicol region, kaya dapat maghanda. Yung ibang gamit ni Ate Grace nandito na, nakataas na. Mga timba. Yan po yung mga dito, mga platuhan nila. At kaldero. Natuluan na din ito Ate Grace Yan, ito yung kanilang pinag-iipunan ngayon, yung yero. Ilang yero na Ate Grace ang naipon nyo dito? 6 na. Para mapalitan na ito. Ito kasi ay sa sa part pa ba ito ng barangay site. Barangay site dito sa San Jose, yung mga nakatira dito, mga Kalingap. Yan, inayos nila yung mga gamit. Ano pa yung mga kailangan itaas sa Ate Grace? Nakataas na yung iba. Yan po, talagang nagdali-dali din kami habang hindi pa masyadong malakas yung ulan kasi ito baka mabasa mga ibang gamit dito, mga Kalingap. Yan. Sana po hindi malakas ang hangin kasi talagang ayuyog-yog na din tong bahay. Sobrang lakas po pag lakas ang hangin po, mga Kalingap. Pero matibay din po at ilang bagyo na din ang pinagdaanan. Pinasok niya na sa loob, mga Kalingap, at inaayos na po. Anyog, saan galing? Mga Kalingap, ito yung dito, munting tulay na dinadaanan. At yung ibang part dito gumuho na. Ang masipag na bata. Mga ilang nyug ang dala nyo, ay ang nakuha nyo? 50 ko. 50 nyug? Opo. Ay, grabe. Puno dyan? Hindi po, kabangan lang po. Kalahati lang dyan. Sino naghila nyan? May kalabaw kayong nagpahila? Opo. Meron. Yung napakasipag na bata. Ano nga pangalan mo, Toy? Eduardo. Ha? Eduardo. Tutoy, ang palayaw. At po mga kaibigan ni Kukan. Kaklase mo si Kukan? Hindi po. Gusto po malap po yan. Ako grade 6. Grade 6 ka na. Yan. Wala kayong pasok ngayon kasi may bagyo. Aga din group po. Malakas ng sa umaga. Grabe, ang sisipag ng bata na to.
sipag ng mga bata na to kahit na may bagyo. Hindi kayo natatakot magpulot ng nyug o magsungkit ng sinusungkit nyo, inakyat, ano ba? Hindi po, pinupulot lang. Pinupulot lang yan. Kukuha lang po kami yung mga laglag. Hindi kayo natatakot na mabagsakan kapag may ganito, may bagyo. Sanay na kayo? Sanay na sila. Nandito po tayo mga kalingap sa lugar na to na kung saan bumabaha at ito yung mga bahagi po ng mga daanan ng tubig po dito na gumuho na sa sobrang laki po ng agos ng tubig na dumadaan po dito sa sapa na ito. Hanggang patungo po yan doon. Yan at yun po mga kalingap. Ito yung ano dito kapag bumabagyo, lumalakas ang ulan, talagang nabaha. Kaya inayos ko muna po yung mga gamit para hindi po mabasa lahat. Ito po kasi sa lugar namin, nabaha po dito hanggang bewang po. Pag umulan pa po, dadagdag pa po yun hanggang ano po yung bahay namin, maabot po ng tubig. Para po mga kalingap, bisitahin din natin. Check natin yung lugar nila Oyang. Yung sa unahan lang po yun. Tingnan natin kung anong kalagayan doon, sitwasyon sa lugar po na yon. Kasi nasa ano din po yun bahagi ng bangin, mga kalingap. Sana ayos lang sila doon. At sa mga tatamaan po ng bagyo o dadaanan, ingat po kayo. At talagang ito yung nakakatakot kapag ganito. May mga bagyo po mga kalingap. Po tayo sa lugar nila Oyang dito po mga kalingap. Ito nilalakad lang to ni Oyang. Hindi ko alam kung nandun si Oyang ngayon mga kalingap kasi minsan wala siya kasi nandun sa ibang lugar po sa kanyang kapatid po mga kalingap sa lugar nila dito sa may taas po ng bangin. Yun po. Nandiyan po si Oyang. Wala si Oyang, nasa layasan pala si Oyang mga kalingap. Ano, ito yung lugar dito. Buti hindi siya binabaha. Sino lang po nandiyan? Nandiyan sila nanay, ano? Wala din. Ayan po. Napadaanan po kami. Ito yung, ano nila, mga kalingap dito. Wala pala si Oyang po. Nasa Mokong pa po si Oyang? Nasa Mokong? Nabaha din po ba dito sa part na to? Yun o. Nalaki ang tubig. Abot yan sa bahay nila Oyang. Sa baba lang po. Ito po kasi nasa may part din po ito ng bangin mga kalingap. At doon yung pamangkin ni Oyang, doon din nakatira yung isa. Ganito yung mga lugar dito mga kalingap. Madulas po kan, huwag ka mag-ano. Baka mapadulas ka, huwag ka maglukso. Madulas. Yan po. Mabuti at hindi malakas yung ulan. Ngayon pa lang po hapon na ulan ng ganito. Ayan. Ito yung mga lugar dito na nasa may taas din ng bangin. Ayan, yung mga nasa ibang lugar po, pag ganitong may bagyo po mga kalingap, ingat po kayo. At talagang delikado. Ito po mga kalingap ang pinangangambahan ng mga residente po dito sa bayan ng Basod, Camarines Norte. Partikular na po dito po sa lugar ng San Jose, Barangay San Jose mga kalingap. Kapag ganito, kapag sobrang lakas ang ulan at tuloy-tuloy at nagre-resulta po ng pagbaha dito po sa mga lugar na kung saan inaabot po ng tubig or di sa may mga part po na dinadaanan ng sapa po mga kalingap. Katulad din po sa lugar ni Ate Grace, sa kanilang lugar po doon, yung mga kapitbahay nila talagang naabot po ng tubig. Ito po, pabalik na kami. Balik na kami ng March po, mga kalingap po. At yun, sunduin na natin sa Ate Grace at punta na kami dun sa Urukdos po, dun sa tinituloy namin sa Lamang Masisan.
Mga kalingap, kaibigan, nandito tayo sa lugar na to. Dito po sa may bahagi na ito ng Barangay San Jose Basud, sa may Purok 2. Ito po yung daan, mga kalingap, dinadaanan patungo po sa sentro ng Basud, papunta doon. At dito po ang kadalasang binabaha din po sa lugar na to. Yan po, hanggang dyan sa ibabaw po ng semento na yan na dinadaanan, yan po yung tubig ng baha. Pero dito meron pong caution dito, caution para po sa flood risk. Talagang napanganib din pong dumaan dito kapag baha. Katulad nito, medyo tuloy-tuloy yung pag-agos ng tubig po, mga kalingap, mga kaibigan. At mabuti na lang at hindi pa malakas yung ulan, kaya hindi pa masyadong nabaha po, mga kalingap. Pero ito po, inaabot ito ng tubig. Mabuti meron din pong ginawang tulay doon. Yan po, hanging bridge. Kanan po ng mga motor, mga tao po na dumadaan kapag baha po dito sa part na to. Ito po, yan po, may nakalagay po ditong caution, flood risk. Kapag sobrang lalim po ng tubig, kapag sobrang lakas ng ulan, ito po ay binabaha yung part na po nito. Mabuti po meron pong tulay doon sa taas na pwedeng daanan po ng motor at mga tao kapag baha dito. Mga kalingap, likas muna po si Ate Grace kasama yung mga anak niya doon po sa lugar sa taas. Habang hindi pa binabaha dito ay inayos niya yung mga gamit niya. Sinamahan po si Ate Grace dito. Tara na, Mark! Opo, ingat kayo dito. May mga masisipag na bata nandito. Mabuti yung mga bahay nila dito, medyo mataas po. Kasi yung kala Ate Grace kasi nababasaan na ng ulan at naaabot na po ng baha kapag lumalalim ang tubig. Ingat po kayong lahat sa mga binabahang lugar, mga kalingap. Ingat po kayo sa inyong mga pupuntahan at kung kailangan lumikas po para hindi abutin ng baha, lalo na po at medyo malakas po yung bagyo. Ito po, mga kalingap, andito si Ate Grace, kakabalik lang namin dito at inayos niya dun sa bahay. At ito pala, may iabot tayo sa kanya kasi nung nakaraang live natin may nagpakulay Ate Grace. Sabi nyo dun sa comment ay ibigay daw sa yung 700 pesos. Pero ito, bubuuin na natin kasi sa YouTube kasi, mga kalingap, pag sa pakulay, halos kalahati lang yung natatanggap doon. Halos yung kalahati ay nakukuha ng YouTube. Kaya yun po. Pero bigyan natin buo kay Ate Grace po, mga kalinga. Pagpasalamat ka kay Ronnie Estela Martin. Taga-India yata sila. Taga-India. Ronnie Estela Martin. Maraming salamat po kay Ronnie Martin Estela. Ronnie Martin Estela. Maraming salamat po sa pakulay at sa binigay mo po. Maraming salamat po sa inyo. Ito, Ate Grace. Ano, kuning ano niya lang yan. Salamat sa lahat po. Yan kay Ronnie Martin Estela. Yan sa kanyang pinakulay sa ating live na yati daw natin kay Ate Grace. Salamat po sa inyo, sa inyong suporta sa ating channel.